Mabuhay! Ako muli si Jason T. Asuncion at welcome sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. And today may bago na naman tayong lesson na gagawin. Ito ay request sa atin sa Facebook. Kung ang lesson is tungkol sa paglalagay ng image or picture sa command button. Okay, so basically, this is for aesthetic purposes lang. Okay, so medyo simple lang yung tutorial, medyo maiksi lang. Dadagdagan ko lang ng mga ibang tricks kung paano ma-manipulate ang command button. At the same time, kung paano mas mabilis o mas magandang gawin kapag gumagamit ng mga command buttons. Okay, so let's start. So bubuksan ko lang tong Visual Basic natin. Okay. So, standard Excel ulit. Okay. So, ito yung command button natin, di ba? So, pag naglagay tayo ng command button, okay. So, medyo malaki yan, no? So, yan yung command button natin. So, ginagamit natin yan pag kailangan natin ng click event, no? Gusto natin na may click yung user natin. Okay. So, command button yung ginagamit nila, no? So, minsan, isa sa mga pag nagmamadali kang gumagawa ng system, okay. Kaya sa mga nagiging problema mo yung pagkakapare-pareho ng itsura ng command button mo, yung isa sa mga nagiging problema natin eh. So, paano magiging mas maganda at saka mas magkasukat bawat isang button. So, ang ginagawa mo, iniisa-isa mo sinusukat na ganito, ayan eh, hirapan ka yan eh. Diba? So, ako, ginagawa ko, pag gumagawa ko ng command button na ganyan, so, lagay ng command button. Okay? Pag nakalagay na kung ilan yung kailangan ko, okay, saka ako sineselect all, tulad nito. Okay? From that, pupunta ako sa may format, okay, sa may menu natin, no? Sa format, tapos pwede kong i-align left. So, automatic naka-align left na sila, di ba? So, hindi na ako mahihirapan na isa-isa ko na nililinya, okay? Yun yung isa sa mga style, no? At the same time, so hindi pa rin sila magkakalaki, di ba? So, pwede kong gamitin itong format ulit, tapos make same size, no? Pwedeng magka-height lang sila, or magka-width, or pwedeng as in magkasing laki talaga, no? So, pag nilagay kong make same size both, okay, habang nakaselect all lahat yung button ko, pag pinindot ko yan, pansin nyo magkakasing laki na, di ba? So, mas mabilis. Kaysa isa-isahin mo na i-edit yung bawat button. Okay? Sa magiging problema mo ngayon dito is hindi pantay-pantay yung spacing, di ba? Kasi hindi pantay-pantay yung spacing, oh. Okay, so isa-isa mo na naman yan. Okay, so okay sana yun, no? Mas maganda rin kung nakaselect all na ganyan. Ano ba yan? Yung spacing niya, vertical, no? Spacing niya. So ito, medyo mas malaki, maliit, okay? So pag pinindot ko yung vertical spacing, okay, make equal, you know, automatic nagpantay siya. Diba? Isipin niyo na pag marami kayong ginagawang button, mas mabilis yan, okay? Kung kailangan mo ng mabilis yung trabaho. So, automatic mo siyang maayos. Okay? Isa na nagiging problema mo minsan, nahihila mo yung button. Ayan, nahihila mo ng buo. Okay yan, nakaselect all ka, di ba? Mahirap kapag nahila mo na naman siya ng ganyan. Yan. Sira na naman, di ba? Nasisira na may itsura ng button mo. Ay, pareho na naman tayo dyan, di ba? So, ano ba, kung okay ka na sa button mo, okay ka na sa posisyon ng button mo, para hindi siya masira na mahila kung saan-saan, okay? So, ayusin ko muna ito, may paraan tayo. So, okay, i-align left ko muna. So, pantay-pantay sila ng posisyon. Then, yung kanilang spacing. Okay, so pag okay na ako, ang ginagawa natin yung karaniwan, okay? Format, tapos lock controls. Okay? Kung nilock control ko yan, okay, at click ko yung command button, hinila ko, hindi ko na pwedeng hilain isa-isa yan. Diba? Mas maganda yan. Minsan kasi, pag may object pa nasa likuran yan, minsan nahihila pa natin yung object. Mas maganda na kapag natapos mo nang gawin o gamitin o i-edit o i-forma yung mga objects mo, mas maganda nilalock natin siya. Okay, tulad nito. So, format tapos lock controls. Ngayon, kung kailangan mo ulit i-edit, so, pwede mo ayusin na tanggalin ulit yung pagka-lock niya. Okay, so ito naka-lock to eh. Oh. So, hindi ko pwedeng hilain yan, di ba?
Pero kapag sinelect all ko siyang ganito, okay, select all ko siya, tapos nilanggal ko yung pagka-lock niya, okay, pwede ka namang hilahin isa-isa. Okay? And last is kung paano natin lalagyan ng image. So, siguro yung ibang hinihintay ng iba, paano lalagyan ng image ito, no? Madali lang. Actually, yung iba kasi nilalagyan nila ng icon, dot icon na image, dapat dot icon. So, isa sa mga problema yon, mahirap maghanap ng dot icon na image. Minsan kahit dot icon na, hindi pa gumagana. Okay? Mahirap maghanap ng programs na mag-edit na yung image sa dot icon. Okay? So, ginagawa kasi ng iba, ba ito, command button, okay? Ang ginagawa ng iba, ayun, yung sa may dot icon yan, drag icon ba? Okay, nagkalagay siya ng dot icon, no? Actually, pwedeng GIF lang. Kahit GIF na. Kung gusto niyo na mas magaan yung image, pwedeng GIF lang. Okay, so ang style is ganito. Click nyo lang yung command button. Then, punta kayo sa properties niya na picture. Ayan, picture, no? So, nakalagay none. Okay, so, pinindot nyo yan, may lalabas ng ellipsis again. So, maghanap lang kayo ng picture na ilalagay nyo, no? Ano ba, maghahanap ako. Okay, maghanap sa computer. Okay, yun, bawat dito. Okay, hanap ako, hanap. Okay, so, ito, ano ba ito? Ito itong delete.gif, no? So, GIF siya. Ang format niya, GIF, hindi siya .ico. Pero pwede ko siyang gawin na image ng isang command button. So, pag click ko to at inopen ko, okay. So, ba't ganun? Sir, akala ko ba, pwede yun. So, bakit wala pa rin picture yung command 1? So, yun ang unang naging problema eh. Kaya akala lang hindi gumagana o wala naman nangyayari. Okay, ang pinaka-sekreto niya is, kailangan doon sa style ng command button, okay, hindi siya naka-standard. Okay? Dapat naka-graphical siya. Graphical yan, yun, boom. Diba? Ayan, so lumabas na yung image. Lakihan natin ng konti. Doon lang lalabas yung image. Okay? So, same. Pati pag yung isang command button, pinalitan ng kulay, no? Pinapalitan ng kulay yan. Okay. Kasi ninyo, yung command 2, ginawa ko ng back color niya is red, no? Okay. So, wala pa rin nagbabago. Pero kung gagawin, papalitan ko yung style niya into graphical, magbabago na siya. Okay. So, ang pinakasikreto, itong style properties ng command button. Kung gusto mong lagyan ng image yan, okay, hindi masakit sa mata, palitan mo sandali Kung gusto mo lagyan ng image yan at palitan ng kulay, dapat yung style property mo is naka-graphical. Okay? So, try ulit natin to na make same size. Okay. So, yan. Okay? So, yun yung sekreto. Dapat naka-graphical. So, kahit GIF yung image, pwede pa rin. So, hindi dapat .ico lang. Kasi, naintindihan ko yan kahit ako na naghahanap ako dati. .ico, minsan .ico na ayaw pang gumana, no? Nahihirapan ako. So, I hope may natutunan kayo sa tutorial na to. At muli, maraming salamat. Ang tutorial na to ay tool lamang para matuto kayo. Kailangan nyo pa rin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. Hanggang sa muli, maraming salamat. Kita-kita tayo sa next video and God bless.